So, ito nag-response na si Archlim dun sa video natin kasi sinagot natin yung mga tanong niya. So, yung una niyang binigyan ng issue dito is itong pagbabarter natin. Example niya dito is yung isang pioneer na pinalit yung cellphone sa Pi. Okay, so, katulad ng sinabi ko dun sa last video about sa Pi Network, bakit nga ba may tumatanggap, no? Talaga bang, kaya ba nila ginagawa to kasi gusto lang talaga nila supportahan yung network? Gusto nila matest kung talagang working ba yung enclosed mainnet nila? Or, nag-hope sila, di ba? Dito ulit pumapasok yung hope yun. Nag-hope sila na once na nagkaroon na ng value nga itong Picoin, mas magiging mahalaga to kaysa dun sa binibenta nila. So, meron siyang pinakitang mga pictures kanina na nagbenta ng cellphone. So, ito nagbenta ng cellphone at kapalit ay yung Picoin. So, yung nagbenta ng cellphone, in-hope niya na yung nakuha niyang Pi na coin ay mas magiging mas valuable siya kaysa dito sa cellphone na binenta niya. Nagiging hopium daw. Pero, hindi ba ganun lahat? Kung saan mo inilagay yung effort mo, yung time mo, yung investment mo. Naniniwala ko, nag-hope ka someday, tataas. Diba? For example, sa Luna. Ngayon, medyo umarangkada siya. Pero, nung ikaw bumili ka sa mababa at naniniwala ka pagdating ng araw to. Okay, nag-hope ka pagdating ng araw, tataas. Ganun naman lahat, diba? Huwag mong sabihin sa akin na technical analysis dahil sumaling. Hindi, kasali pa rin yung hope. Kaya mo nga nilagay yung pera mo kasi nag-hope ka. Itong simpleng ginagawa namin sa barter, gumagawa ng video about Pi, ito ay tulong sa network. Kaya namin ginagawa to. Hindi lang kami nag-hope na walang ginagawa. Nagtitake action kami kasi alam namin yung role namin as a community. Kasi nga, ang community, malaki ang parte niya dito kung anong magiging result niya dun sa mainnet. Kaya namin ginagawa to. Kaya wag mong sabihin, nag-hope lang sila kaya ginagawa nila yan. Part na yun. Hindi katulad ng iba na, kumbaga shitcoin. Bibilin ko tong shitcoin na to kasi mababa. Pagdating ng araw, tataas to. Nag-hope siya. Pero anong ginawa mo? Bumili ka lang naman. Dahil gusto naming supportahan yung ecosystem, may ginawa kami. Unlike any other projects na nilagay natin yung pera, tapos umupo na, tapos ibebenta ko to lahat once na tumaas na. Naniniwala ko na tataas to. Makita mo yung pagkakaiba ngayon. Hindi lamang hopium ang umiiral sa amin. May action. Okay, so narinig niyo yung sinabi ni I forgot his name, no? Sinabi niya, tinry nila ibang-bootstrap sila as much as we could. As much as we could. Medyo tagilid tayong ganung klaseng term, no? Kasi nga, parang sinasabi na, ito lang kaya ko, no? Ito lang kaya ko ilabas, no? Tetry namin best na ilabas namin ganitong klaseng amount. Tetry namin best namin. So, makikita mo medyo tagilid, eh. Mukhang kinukulangan sila ng pera, no? Kinukulangan sila ng funding. Okay, so kung papakinggan mo mabuti yung sinabi ni Nicholas blah blah, nakalimutan ko ang pangalan last name niya kasi mahirap banggitin. Okay. Balikan na. Yan. Narinig niyo yung word na eventually. Eventually, ibig sabihin hindi pa nangyayari, no? Hindi pa nangyayari. Kumbaga nag-expect pa lang sila in the future, no? So, kung sinasabing eventually, ibig sabihin ba nun, currently wala pa silang investors, di ba? Eventually, kasi kung meron naman silang investors, dapat sasabihin nila yun, no? Kasi, di ba? Kasi part ng portfolio ng isang project kung sino yung mga VCs nila, di ba? Kaya meron tayong nakikita mga projects na mga play-to-earn games na sobrang dami lang partners, sobrang dami lang VCs kasi nga, pampaganda yun ng portfolio nila, no? Saka itong private investor, alam mo, mabilis lang naman kasi sabihin meron akong private investor, di ba? Kaya naman ikaw, sabihin mo, meron kang private investor sa next mong restaurant, sa next mong business, eh. Ang bilis mo lang sabihin, meron akong private investor. Diba? Ang bilis lang sabihin, eh. Word per word kasi ang ginagawa ni Archie para intindihan niya yung sinasabi ni Nicholas. Pero pag tignan mo yung buong context, hindi ganun yun. Yung sabi mong, we bootstrap as much as we could. Paano mo tignan yun? Itagalog natin. Sabi mo, alanganin yung word na yun. Depende kung paano mo tignan. Kung masyado kong negative, ganun talaga. Pero paano pag sabihin ganito sa Tagalog? So, nag-bootstrap namin yung project. Sakto lang, chill-chill lang. Hindi namin binigay lahat-lahat eh. Compare mo sa, bootstrap namin yung project, sa abot na kami makakaya. Okay? Anong mas magandang tignan? Ito naman sabi niya, eventually, okay, banggitin ko yung sabi ni Nicholas dito eventually, raise some money as part of traditional Silicon Valley startup. Pero sabi niya, eventually daw, hindi pa daw nangyayari. Meron na ba silang investors? Pag tignan mo kasi yung context, kahit yung eventually, ibig sabihin, sa huli, Tagalog so bootstrap namin sa abot ng aming makakaya at sa huli, nakapag-raise kami ng money as part of traditional Silicon Valley startup. Ganun yung sinabi niya. Hindi niya sinabi na hopefully makakapag-raise kami in the future. Hindi ganun yun. So, tignan mo yung context ng pagkasabi niya. Hindi yung word per word. Kahit word per word yung eventually sa huli pag sa Tagalog. Okay, hindi lahat ng mga tao ganun eh. Kahit naman maraming mga games dyan binanggit mo na naglagay sila ng iba't ibang yung mga VCs nila dun sa kanilang website para may pakita. Kasali yun sa portfolio. Pero hindi ganun yun eh. Hindi ganun lahat mag-work.
network, may mga iba, nagpapa-flex lang pero totoo ba talaga na connected sila? Okay, ganito. Ang tandaan natin dito, traditional Silicon Valley startup. Paano ba nagagawa yung traditional Silicon Valley startup compare sa mga cryptocurrency na merong mga private investors? Pwede mo daw sabihin, sinasabi lang ni Nicolas yan, pero okay, itong nag-interview dito is kilalang tao. So, ibig sabihin, nagsisinungaling si Nicolas. Hanggang ngayon, buhay pa yung project eh. Anong ipinapakain niya? Pinapasweldo niya dun sa mga employee niya. Alam mo bang ilan ang core team ngayon? Nasa 30. Kung meron siyang 5 billion pa, dapat meron siyang kapares, whether stable coins, BNB, or Ethereum, or Bitcoin. Pero for Pi, sila mismo yung token eh. Sila mismo yung coin ng blockchain network nila. So, kayo sila pa-pair. Stable coins ba? May na-introduce na bang stable coins sa Pi network? So, kayo siya mag-pair. Meron nga 5 billion Pi for liquidity pool. Sino kapares ng Pi nila? About dun sa liquidity pool. So, nagkamali ako sa automated market maker. Ang nabanggit ko kasi, ang mali ko dun is, pag may buyer, yung automated market maker, maghahanap siya ng seller. Mali yun. Yun ang sabi ko dun sa video. Ang correct is buyer and automated market maker. Pag sa centralized exchange, ganito mag-work. Buyer, middleman, or yung exchange, tapos seller. Okay? Merong laging middleman. Ngayon, dito sa automated market maker, or dito na sinasabi nating centralized exchange, is ikaw buyer or seller tapos smart contract. Every time bibili si buyer, ang magpo-provide ng liquidity is itong smart contract. Matic na ipo-provide niya. Same thing with the seller. Once na magsisell, ang magpo-provide ng liquidity itong si automated market maker, yung smart contract. So wala na siyang pair-pair. Yun ang mali ko, sabi ko pair-pair. Ngayon, yung point kasi dito kung meron bang liquidity. Sabi ko meron. Ngayon, eto nagbato na naman siya ng questions. So anong pair niya na stablecoin or other cryptocurrencies? Eto yung sinasabi ko, na laging meron kayong iba to, yung against sa Pi Network, lagi silang merong iba to questions. Pero yung questions nila, hindi pa part dun sa present na nangyayari sa Pi Network. Ibig sabihin, nasa enclosed mainnet, pero nagtatanong sila ng questions about liquidity pool, about price, about, wala pa nga nasa enclosed mainnet eh. Diba? Ngayon, masasagot yan once andun tayo sa phase na yun. Pero, ang tandaan nyo, dito pa lang, yung allegations nila nung una, nasagot na. Ngayon, syempre, meron na naman silang question. Meron na naman sila question pagdating sa mainnet. Meron naman sila question. Ganun lagi. Pero napatunayan na natin sa kanila na mali sila. Kasi nung una, naalala nyo nung una, maraming mga creators nagsabi, scam ampay. Kumukuha lang yan ng information. Binebenta sa black market. Tapos wala talagang project na nangyayari. Ngayon, meron ng project. Ngayon, meron ng mga bartering nangyayari. Ngayon, meron na talagang migrations dito sa enclosed mainnet. Nawala na yung scam. So, ina-accept na nila na, cryptocurrency siya, project siya. Ngayon, meron silang ibabato. Pero yung mga questions na ibinabato nila is wala pa tayo dun eh. Ibig sabihin, magbato kayo ng questions about dito sa enclosed mainnet. Katulad dito sa enclosed mainnet, sabi namin, nasa price discovery ang enclosed mainnet, kaya nangyayari may barter dito, barter doon, palitan. Pero ang tanong nila, anong price na Pi? Alam ko, laging yan ibabato nila hanggang mag-open mainnet na. Once na nagkaroon yung price ng Pi sa open mainnet, nasagot yung question nila, tumahimik sila. So, katulad ng ito, may ibinenta naman siyang question, anong i-partner, anong i-pair, okay. Hindi pa namin masasagot yan. So, tinanong ko kung EVM compatible ba yung Pi. Okay, sabi niya, hindi niya alam ata. Sabi dito, sa Pi Network, iba daw yung purpose niya, gumagawa daw siya ng e-commerce. Pero towards the end of this video, makikita mo, may mga ibang dApps na nagde-deploy. Tapos meron pa ako narinig na about sa NFT. So, hindi siya nagbabago, hindi siya unique, no? Hindi siya unique. Kung ano ginagawa ng may ibang blockchain, hindi ginagawa ng Pi. Walang pinagkaiba. Okay. So, paano mo nga papalaguin yung Pi Network mo kung hindi ka EVM compatible? Paano mo ma-achieve yung global adoption ng Pi Network kung hindi ka makikiride, kung hindi ka makikisabay sa mga ibang blockchain? Mahuhuli ka talaga nun. Mahuhuli ka. So, dito medyo nagiging contradicting yung goal ng Pi Network dito. Punta naman tayo dito sa EVM, compatible ba siya? Ngayon sabi ko, di ko alam, diba? Pero sabi niya, medyo contradict daw. Hindi contradict about dun sa vision ng Pi. Bakit contradict? Sabi niya, hindi daw maganda kasi ang plano natin is mass adoption, diba? So, kailangan maging compatible tayo sa EVM. Ngayon, hindi naman kailangan maging compatible. Okay, ang mga project sa EVM. Hindi lahat ng project is compatible sa EVM. Tandaan niyo yan. Tapos sabi mo, same lang naman ang Pi, walang unique sa Pi. Same lang as cryptocurrency. Alam niyo na cryptocurrency siya. Bakit nasabi kong unique? Yung approach ng mga project ngayon, ganito, pakitaan ka ng mga roadmap, okay, trailer ng game. Ito yung roadmap namin, pero actual product, wala pa sila. Pero nakaka-receive na sila ng
pera. So ngayon, yung price or yung valuation sa company ay ang taas-taas na. Okay? So yun yung iniiwasan ng PyCore team. Kasi may possibility na abnormal yung price at in the future, pwedeng babagsak yan at maapektuhan yung mga bumili ng token. Ang Pi Network, ginagawa nila yung normal na paraan. Paano? Ang ginagawa nila ngayon is binibuild muna nila yung infrastructure or yung ecosystem, mga applications. Once na meron transaction na ang mga pioneers sa mga applications, makikita yan ng mga ibang tao na. So, ang mga investors, ang mga ibang tao, uy, may nangyayari, lumalaki, nag-grow yung network nila, may mga transactions nangyayari talaga, nagagamit nila yung mga applications. Anong mas magandang pag-investan? Meron ka nang nakikita na actual product na gagamit kaysa yung roadmap pa lang, trailer pa lang na walang may pakita. Kaya nasabi kong unique yung approach nila. DeFi, medyo naging contradiction siya dito. Kanina sinabi niya, ang aim ng Pi Network ay para maging e-commerce, no? Hindi siya basta-basta parang DeFi NFTs lang. Pero kung towards the end sa video, pinakita niyo yung mga DeFi apps na available or mga devs sa loob ng Pi Network. Doon naman sa mga applications, kasi sabi mo contradict. Sabi ko, nakafocus sila sa mga e-commerce or yung mga applications talaga na kung saan parang yung nakikita nyo sa Web2, katulad ng Shopee, katulad ng Lazada, katulad ng Upwork, nagagamit talaga hindi lamang sa mga investors para invest yung pera nila na application, mga DeFi, hindi lamang mga DeFi o NFTs, kundi kahit yung normal na tao na walang kaalam-alam sa mundo ng cryptocurrency, pupunta siya dun at magagamit niya yung coin niya. Katulad nito, may nagbubuo ng Pi Taxi, Pitogo. So, hindi ko ibig sabihin na bawal mag-build ng mga NFT or DeFi projects. Pwede pa rin mag-build kasi open nga to. Open na pupunta ang mga iba't ibang developers para i-try na mag-build ng mga applications dito sa network. So yun, ang question ko, sino ba yung mga developers na itong mga ginagawa na lang DeFi apps na puro mga Pi something dito sa Pi Network? Diba? Kilala ba sila? Docs ba sila? Or sila din pala mga Pi Network? Tapos nabanggit mo pa about sino ba talaga, docs ba yung mga, kilala, mga developers dito or yung nasa core team. Kung sasabihin mo noon, yung mga developers dito yung nagbi-build sa mga applications, kilala sila. Kaya namin sinasabi na ito ay community project. Yung mga nagbi-build sa mga nanalo sa hackathon project na mga applications na madi-deploy dun sa network, ang nagbi-build dyan, mga community developers. Ang nag-a-assist lang sa kanila is itong mga core team, mga 30 plus sila. Kailangan ng suporta sa mga developers na ito. Kaya andun sila. Pero hindi talaga yung core team ang nagde-develop dun sa mga applications, yung community. So kung tinatanong, docs ba yan? Sila-sila lang ba yan? Hindi sila-sila. Buong community nagtutulungan. Meron lang yung core team para mag-oversee at i-guide yung mga iba't ibang developers. Sila yung nanalo, nabigyan sila ng prize, meron silang funds from the core team para ipagpatuloy yung project. Hindi ako nakipag-away sa'yo. Hindi ko gustong ribatin ka ulit kasi gusto ko ng ganito. Way ko to para makatulong din sa network. Kasi nga, uulitin ko na naman, nakadepende sa community kung ano ang resulta ng project na ito. Tanda natin, isa siyang project. Pwede pa rin mangyaring hindi siya maging successful, pero nakikita na namin na mas mataas na yung rate niya na maging successful in the future. Kaya namin pinupush to. Importante yung role namin as community. Kung anong naniniwala sa amin, gustong sumali, mas okay yun. Kung maniniwala sa inyo, okay lang din. Pero yung point namin, gusto pa naming palawakin or yung tinatawag na mass adoption at magkaroon ng mga tao or idea about dito sa Pi Network, about dito sa project na cryptocurrency. Ito ay mahaba-haba pa. Siyempre, nag-expect na naman kami sa inyo ng mga tanong nyo. Ano na? Ito na. December na naman. Asan na ang Pi? Siyempre, mag-expect na naman kami dyan. Bato kayo ng bato. Pero, ang tandaan nyo, yun nung una na sinasabi yung scam or hindi actual na project, nasagot na. Darating din ang araw na yung mga pinagsasabi nyo masasagot din. Okay? Mag-antay lang kayo. Kasi yung process nito ay hindi basta-basta, hindi madalian. Mahabang process ito. At sana, huwag nyong ituring na inaaway namin kayo. So yun lang. Maraming salamat.